mga kabady! Welcome back sa aking YouTube channel. Panibagong upload, panibagong reaction tayo dito sa naging content ni kabady Kalingap Maymay Vlog. At alamin natin to yung about sa may pagre-record daw ng pag-uusap nung pumunta sila Kapeso at asawa niya sa bahay ng pamilyang Batalero. Kaya wag na nating patagalin to mga kabady. Kaya tara, let's go! Talagang walang focus po ang Jungkar. But anyway, ito mga kalingap, reaction po natin ito sa Batalero family at grabe po. Dito po, maririnig nyo po na talagang mapapahamak dito po. Hindi lamang ang si Hansel, pati na rin po talaga si Ate Q, mga kalingap. Grabe. Pinagkatiwalaan nila pero ito pala yung ginawa sa kanila mga kalingap. No? Pagpasok sa kanilang bahay, ito pala po ang ginawa mga kalingap according to dito sa isang reactor ni TQ, no? Depender po ito ni TQ na dati po silang kalingap, no? Nako, ayun, yan yung ano no, yan yung, kung napansin niyo mga kabady, mas lalong gumulo noong pumunta at pumasok si Kapeso sa pamamahay ng pamilyang Batalero at sa naging buhay ng pamilyang Batalero ngayon. So, yun nga mga kabady, kung napansin nyo din, ang pagkasabi doon ni Kapeso sa live niya na may mga nagtatanong kung bakit wala daw live si Beyonce, bakit wala daw upload, ang paliwanag ni Kapeso dyan ay nagpapahinga lang at busy sa pag-aaral. Pero ayon sa mga kumakalat na mga screenshot ngayon na message ni Hansel, yun ay pinatigil niya sa pag-YouTube na. So, hindi lang natin alam kung ano yung katotohanan kay Kapeso ba o sa nanay ni Beyonce. So, mahilig kasi sila magpaikot ng mga usapin na kung saan sila din yung nasisira dyan. Pero continue tayo dito mga kabady. No? Ito pakinggan natin mga kalingap ang mga sinasabi dito ni Ate Bibi. Usapan nila mga kalingap doon sa bahay. No, di umano ay naka-record daw po mga kalingap. Ay, grabe saklap nito. Hindi talaga mapapagkatiwalaan mga kalingap, no? Walang kaalam-alam ang Batalero family, may isa palang ahas na nagre-record ng kanilang pinag-uusapan. Ano kaya ang dahilan kung bakit nire-record ang kanilang pinag-uusapan mga kalingap? So, ibig sabihin, mapahamak sila dito mga kalingap kung ano man yung mga pinag-uusapan nila doon. Talagang mapapahamak sila. Kasi nga, di ba? Simula nung pumasok si Kapeso sa kanila, di ba, naging todo depensa si Beyonce sa kay Kapeso na mabait daw, ganito, ganyan. Depensang-depensa siya At yung mahirap lang dyan, nagtiwala agad sila. Nagtiwala agad sila sa mabulaklak na salita at pinapakita ni Kapeso na kung saan ngayon, mas delikado na sila kay Kapeso kaysa kay Dr. Love. Mga pinag-uusapan nila doon. So, pinapasok nila ang isang traitor para lamang makakuha ng impormasyon. Siguro, mga kalingap, no? Dahil, ayun nga, sabi ni dito ay nag-record daw po ng mga pinag-uusapan nila mga kalingap. Ito, pakinggan natin ito mga kalingap. Wire, taping ka. Ay, taping asawa. Lahat pala, yung sinasabi mo na maraming sila pinagsasabi, yun pala ay naka-record sa kanya. Ha? Usapan nila ni Duklang. Kaya pala ang daming alam nitong ni Kapiste ay yung pala daw po mga kalingap ay naka-record yung pinag-uusapan po nila doon, no? Sa Batalero family ay pambihir. Nako, yan yung mahirap dyan talaga mga kabady. May pag-uusap na dapat private lang, na dapat kayo-kayo lang. Pero yan yung ano dyan, yan yung foul dyan. Kasi walang paalam at walang abiso kung okay lang na mag-record siya. Once na mailabas na yan mga kabady, malaking malaking pananagutan yan ni Kapeso. Pero sa tingin ko hindi naman yan kakasuhan or hindi naman yan kakalabanin ng pamilyang Batalero. Kasi nga dahil yan kay Eureka. So, diyan sila mas delikado talaga kay Kapiste mga kabady, lalo na't daming alam at lalo na recorded pa. Mahirap yan. Mabigat-bigat na usapin yan once na maipalabas yan. Mabigat-bigat na usapin na mahirap nila i-deny. Kasi nga, naka-record siya May record at maririnig mo siguro doon yung mga boses nila. Although ngayon, wala pa namang pinapalabas si Kapeso ng mga about sa ganyang recording na yan. Pero hindi malabo na dumating sa panahon na ilalabas niya din yan. Kasi imaginein mo, minsan nga private na usapan nila ng sponsor o kung sino man, nilalabas niya nga sa live niya binabasa niya nga sa live niya. So wala nang delikadesa yan si Kapeso. Ang importante lang sa kanya, yung sarili niya. Hindi siya nag-iisip ng kapakanan ng ibang tao na masisira at madadamay niya. Ang importante yung sa kanya lang. Yan yung mahirap dyan, na kapag nagtiwala ka at nagpapasok ka ng tao na hindi mo talaga totally kilala, mabulaklak na salita,
Diyan ka talaga delikado. Mayayari ka talaga. Ilalaglag ka niyan. Sa totoo lang, may gagawin kang hakbang, sisiraan mo man yan o kakaawayin mo man yan, kahit hindi kayo magpang-abot dyan. Kung ang ugali ni Kapisot, kahit ano, kung gusto niya ilabas yan, ilalabas niya yan eh. Kahit walang dahilan para mag-away kayo, kung gusto niyang ilabas yan at kung gusto niya na sirain kayo, magagawa niya yan. Hindi imposible na hindi niya malabas yan. Ang bihira. Mapapahama ka dito, Beyonce. Conversation! Ha? Kay kapiste! Ayan na! Ha? Kailangan pa ba yan basahin? Na conversation? Paano? Kung makarating yan kay Madam Maria, na conversation nyo, binabasa mo sa live mo, dapat private nyo yan. Hindi mo idadamay. Ha? Hindi mo idamay si Madam Maria. Pero, Ano na si Kapeso eh, ugali niya na yung troublemaker, parang sinilang lang siya dito sa mundo, parang manggulo, para mang-away, para magpaaway. Alam mo yung ganun? Warfare klaseng tao. Kasi imagine niyo sa ganyang sitwasyon, natulungan na sila nga ng Kalingap eh. Ganun yung ginagawa niya. So how much more passive ang tao na ngayon niya lang din hinimasukan? So talagang ugali na niya ang magpagulo, magpaaway, at mang-away. hindi mo idadamay. Ha? Hindi mo idamay si Madam Maria. Pero, Hindi ka kasi mapagkatiwalaan yan. Yan yung taong hindi mapagkatiwalaan. Pag mayroong kausap mo yan, talagang ilalabas niya yan sa live niya. No? So ayun sabi ni Kalingap may mga kabady no, na yan yung tao na hindi mapagkatiwalaan, na kapag nag-uusap kayo, hindi mo alam na nire-record niya pala. Kaya paalala sa inyo mga kabady, kung mag-contact man sa inyo si Kapeso, huwag niyong replyan. Delikado kayo dyan. Dadalhin kayo dyan sa kasiraan at kapahamakan. Nako, yan yung sinasabi na kapag nasa bahay ka ng tao, nasa gate ka pa lang, may karatula na beware of dog. Mag-iingat kayo sa aso. Kay Kapeso. Mag-ingat kayo kay Boy Pordoy. No? Parang nandadamay siya ng ibang tao. Yan si Kapiste, mga Kalingap. Yan po ang ugali niyan. No? Halimbawa, nakipagkwentuhan ka dyan. Pag naging kaaway ka na niyan, ilalabas niya na po yan. Kaya wag po kayo makikipag-usap dyan kay Kapiste. No? Wag po kayo makikipag-usap dyan yung mga sponsor na halimbawa galit kayo sa Kalingap na hindi naman kayo inaano ng Kalingap at kung ano-ano sasabihin nyo dyan kay Kapiste. Naku po, ilalabas po ni Kapiste po yan, yung mga pinag-uusapan ninyo na yan. Yes, agree ako kay Kalingap Maymay. Katulad niyan, ngayon mainit yung sitwasyon. Yung may mga sponsor na Kalingap noon na naging antay ngayon, panigurado na lalapit at makipag-communicate yan doon kay Kapeso at kung ano-ano yung sabihin. May tendency na kung ano yung sinabi ng Kalingap sponsor doon kay Kapeste kapag nag-uusap sila, hindi din imposible na mailabas. Katulad nito, ngayon nga, may pag-uusap na sila. Sino yun? Si Maria na yun. So, hindi maiwasan na may madadamay talaga. Wala nang dignidad si Kapeso sa sarili niya. Wala na siyang kahihiyan sa sarili niya. At wala kahit respeto. Hindi mo na siya makitaan ng respeto sa sarili niya. Sa ibang tao, wala nga karespeto sa sarili niya pa kaya. Di ba mga kabady? Hinayupak talaga tong tao na to. Ni Kapiste po yan, yung mga pinag-uusapan ninyo na yan. Katulad dito, ito yung nire-reaction na ni Ate Baby po, mga Kalingap. Dahil nga sila po ay nag-away-away na, no? Team Guwapa, ayan. Pero alam ko naman po, mga Kalingap, na itong sila Ate Baby ay talagang galit po dyan kay Kapiste, no? Hindi natin alam kung bakit itong Batalero family ay pinapasok yan sa bahay nila, no? Paano hindi papasukin nga? Dahil nga may pasalubong na Eureka. May pasalubong na mga gamit. Ikaw ba naman, pupuntahan ka dyan, may dala pang mga ganyan-ganyan, hindi mo ba papapasukin? Sayang din naman kasi yon. At talagang nagpasilaw sila at naniwala sila sa mga pinakita ni Kapeso na kahit unang beses pa lang sila magkita. So, dyan mo mapapatunayan kung gaano kagahaman din ang pamilyang Batalero pagdating sa mga material na bagay, kaya mabilis sila magtiwala. Kaya nga 'di ba, todo depensa si Viansay sa live niya na mabait si Kapisot, wag niyo daw awayin si Kapisot, wag niyo daw sisihin si Kapisot, wag niyo daw idiin si Kapisot kasi mabuti daw yung kaibigan, mabuti daw na tao, mabait daw. Pero ano nangyayari ngayon? Lahat ng mga pagdepensa ni Viansay kay Kapisot, kabaliktaran lahat na kung saan mas delikado sila kay Kapisot. Pasok yan sa bahay nila. No, ang ginawa nga po daw, ito umano ay nag-record daw po ng mga pinag-uusapan nila, mga Kalingap. Ito, pakinggan natin po. pinasali mo sa kaestresan mo. Yan ang katotohanan. At ito pa, Yeah. ha? Katotohanan. At ito pa, Yeah. ha? Mga kaduklat. Grabe ang ginawa ninyo kung sa dahit. Lahat pala na pinag-uusapan nila, naka-record pala ng asawa niyang bundak. So yung nag-record pala, hindi si Kapeso, kundi yung asawa niya. Isa din yung asawa niya na yan eh. Ganyan na yung ginagawa ng asawa niya, ni Kapisot. Todo suporta siya. Ang tanong, pag once makulong yung si Kapisot,
Hanggang saan ang suporta mo sa kasamaan ng asawa mo? Kung sa bagay, paano ba naman hindi mo susuportahan yan si Kapiso at asawa mo nga yan, at yan na lang yung tanging diskarte niya para kumita ng malaki-laki at may makain kayo dyan, na kung saan, inaagrihan naman ng asawa niya. Sino ba naman hindi susuporta sa asawa niya nung nasa live na, di ba? Sasampalin niya nga yung asawa niya, sasaktan niya nga asawa niya. Paano pa kaya pag hindi siya sinuportahan sa mga katarantaduhan na? Baka ibalibag na yan ni Kapeso asawa niya kung hindi susuporta sa kanya at hindi sasang-ayon sa kung ano yung ginagawa ni Kapeso. Uusapan nila, naka-record pala ng asawa niyang bundat. Oo. Kaya nakalagay. Ibig sabihin, yung nag-uusap si Kapiste, tapos yung pinagplanuhan nila mag-asawa yan. Kaya sumama itong yung asawa niya, para siya yung taga-record na wala silang alam. O, di ba? Matalino nga So may plano yan kasi parang yan na yung sinasabi ni Kapisot palagi na nahulog ka sa patibong ko. So yan yung patibong nila na hindi alam ng Batalero family na kung saan todo tiwala sila at todo depensa sila kay Kapiste. Pero yan nga yung ginawa niya ngayon, hindi lang natin alam kung ano pa yung maging reaction nila kasi hindi naman nagla-live si Beyonce, hindi naman nag-upload. So siguro baka lilisanin niya talaga yung social media. So hindi lang natin alam. Pero yan nga, kahit hindi mag-vlog at mag-live si Beyonce sa YouTube, kung yung nanay niya patuloy sa pagpasok sa mga live at doon mag-comment na kung ano-ano, hindi pa din matatapos yan. Nga, bakit ganun? No? Traidor ang datingan, mga kalingap. Walang kaalam-alam yung mga nag-uusap. No, si Kapiste, tapos may mga kausap siya, yung asawa niya sa tabi, kunwari nakikipag-usap, pero naka-open yung cellphone at nagre-record ng mga pinag-uusapan. Ay, grabe saklap nito, mga kalingap. Kaya pala ganyan na lang din kung banata ni Kapiste si Dr. Love. Kasi nga siguro mga kabady, may pinag-uusapan yung pamilyang Batalero against kay Dr. Love, kaya ganyan kalakas yung loob ni Kapiste na i-content at banatan si Dr. Love dahil may hawak sila. May hawak sila na pwede nilang gawing ebidensya na kung saan yun yung pinag-uusapan nila doon sa pamamahay ni Pujiko ay recorded niya. So yan yung mahirap dyan. Na pati yung usapin nila siguro dyan, may mga nasasabi din about sa ibang sponsor. Kaya din siguro pati yung sponsor binabanata na din ni Kapiste. Kahit na kung saan nakakuha din siya doon sa sponsor na yon, lalo na kay sino yung sponsor na yon? Kay Erika na yon? Kay Nika. So hindi imposible na meron ding pag-uusap doon or kung ano man na kung saan yan yung pinaghuhugutan ni Kapiste para banatan tong mga taong to. Dahil may alam siya at lalong-lalo na may hawak siya na recorded nila na kung saan ma-identify yung boses ng tao at kung ano yung napag-usapan nila. Ng mga pinag-uusapan. Ay, grabe saklap nito, mga kalingap. Hindi maganda po ito, no? Hindi maganda po, lalo na po kay Beyonce, na alam natin na nag-aaral po yan, no? Kung yan ba ay nakikasari-sari doon sa mga pinag-uusapan ng mga matatanda, ay, naku po, lalabas po kung ano man ang mga kanilang pinag-uusapan. Hindi malabo yan, Kalingap Maymay, na hindi mailabas yan. Nailalabas nga ni Kapiste yung mga kung ano-ano, yan pa kaya na usapin na yan na may hawak siya. Si Kapiste nga naglalabas yan kahit walang ebidensya. Para sa gawa-gawa lang ng kwento, para lang may makontent siya at may mapag-usapan siya sa social media. Yan pa kaya na may hawak siya, na maging ebidensya niya. Hindi malabo na hindi niya mailabas yan. Lalo pag nagipit na po yan si Kapiste, nako. Pero ayun, alam niyo naman po mga kalingap na may kaso po yan, di ba? Bawal po yan, no? Yung nagre-record ka na walang pahintulot ng... Oo, alam niya na may kaso. Yan nga sabi ni Kalingap Maymay na sabi niya, hindi niya mailabas yan kasi nga may kaso na at delikado yan kapag nailabas niya. Pero wala yan kay Kapeso. Sa sobrang yabang niya, sa sobrang talino niya. Wala yan sa kanya. Kita mo, alam na niya nga may kaso. May hearing nga sila, hindi nga pumunta. Ano nga ginawa niya, di ba? Nag-live pa siya, nagmayabang pa siya. Ito pa kaya sila Beyonce? Hindi imposible na hindi niya ilabas yan. Ano na yan parang ginagrab niya yung opportunity kung saan mainit pa yung usapin, sa kanya yan ibabagsak. Sa kanya yan ilalabas. Para mas lalong uminit at mas lalong tumindi yung tensyon sa kung anong meron sa sitwasyon ngayon. Mga kasama mo dyan na kapag kayo ay nag-uusap, mga kalingap. Yan. Ito, wire tapping ka. Kayo, mag-asawa. Ngayon, Lahat pala. wiretapping. Hindi ko alam kung ilabas na po yung record na yan. Hindi pa natin alam, mga kalingap, no? Pero hanggat hindi pa naman na ilalabas, ay yun. Tahimik pa, wala pa sigurong kaso ng wiretapping, mga kalingap. Pero pag yan ay po nailabas, ni Kapiste, at Sa palagay ko, hindi yung Batalero, kapag nailabas man yan ni Kapiste, hindi nila yan makakasuhan. Yung kakaso siguro dyan, yung kung may mga sponsor na napangalanan na nadawit sa usapin sa kung ano meron dyan sa loob ng
recording na yan. Yan, may tendency pa na makasuhan si Kapeso sa sitwasyon ng ganyan. Pero yung sabihin na yung pamilyang Batalero magkakaso kay Kapeso, parang malabo. Malabo ang mangyari mga kabady na kakasuhan nila si Kapeste. Bakit nalaman nila Ate Glo na nagre-record itong asawa niyang butanteng, na sabi nga ni Ate Bibi ay butanteng daw po mga kalingap, ay yan po ang ating alamin, no? Yan ang ating malalaman mga kalingap. Tuloy natin po. Yung sinasabi mo na maraming sila pinagsasabi, yun pala ay naka-record sa kanya. Ha? Usapan nila ni Duklang. Naka-record habang pala sila nang uusap, yung asawa pala niya, naka-ready na ang record. Aray ko po, pinag-usapan. So ano pala yon? Talagang intensyon na nila yon na makipag-usap, kaya pumunta sa daet para makipaghalubilo ko, no? Pero ang naging naging intensyon ni Kapeso ay makakuha ng mga detalye about kay Dr. Love at about sa Batalero family. Na ngayon, yan yung pinaghahawakan niya, kaya todo na siya ngayon sa pagbabanat kay Dr. Love dahil may alam na siya at may hawak na siya na pwede niyang gawing ebidensya. Yun nga yung ayong recording mga kabady. So, ngayon, ang mahirap lang dyan, nagsisidiina na sila. Mansig turuan na sila. Kahit na may recording na na usapin dyan, kung pagdating sa time na magkaalaman na ganito ganyan na naman, wala nang aamin dyan. Baka sasabihin na naman ni Dr. Love na lang yun, napag-usapan lang naman yun, huwag niyong seryosohin kasi yan yung gawain ni Dr. Love. Gagawa siya ng issue, gagawa siya ng pakulo niya na kung saan maghahamon, magyayabang, magtatapang-tapangan, na kung saan dyan ka na sa harap niya. Sasabihin niya lang na hindi ako nakikipag-away, for content lang to. So, ang hirap nilang balasahin mga kabady sa totoo lang. Asawa pala niya, naka-ready na ang record. Aray ko po, pinag-usapan nilang mag-asawa. Traidor ba kayo? Talaga, traidor. Dakilang traidor talaga ang ginawa. Dakilang traidor talaga ang ginawa. Oh, ang ginawa dito kay Duklat ni yung asawa ni Kapiste or yung mag-asawa po mga kalingap. So pinag-usapan na po nila, plano na po nila yan na magre-record ang isa sa kanila. O diba? Kung ano ugali mayroon mga kalingap, pinapunta sila, niyakap sila, natao sila, niyakap sila, no? Na kahit naman hindi naman sila totoong kilala. Kaya pala nasabi ni Dr. Love na, pare, tao ka naming tinanggap dito pero nung lumabas ka, hindi ka makatao. So siguro, may idea na din siguro si Dr. Love, pero yun nga, ang mahirap dyan, ang hirap din kasi mga kabady anhanto kasi paiba-iba din sila ng paiba-iba din sila ng bit kung baga, 'di ba? Kung si Kapeso may hawak na bit, si Dr. Love may hawak din na bit. So mahirap paniwalaan lalo na kung iba-iba yung nila, iba-iba yung lyrics nila, iba-iba yung tono nila. Kaya yung magiging ending na lang diyan, antayin na lang natin kung kailan sila at kung paano sila magbodot sa mga hawak nila na bit na 'yan. Na kahit naman hindi naman sila totoong kilala, totally kilala, ay yun. Nagtiwala sila sa kanila, pero ang ginawa nila, tinraidor pa rin. Kaya nga sabi ni Kalinga Prab, traitor talaga yan. Kaya nga sabi ni Kalinga Prab, nagbigay na siya ng sa advice sa inyo. Sabi ni Kalinga Prab kay TQ, magsulo na lang. Diba? Huwag na makisali-sali sa mga group-group. At dito kay Mang Iking, sabi ni Kalinga Prab, huwag makikipagkaibigan dyan kay traitor na Kapiste. Pero ang wala na sila, na dala sila sa mga material na bagay at kung ano-ano pang mga naging offer sa kanila na kung saan nasilaw sila at nagpasilaw sila. So, yan lang isa lang yung katunayan dyan na tama yung mga paalala ni Kalinga Prab nung umalis si Beyonce sa Kalingap at hindi din natin masisisi si Pujiko kasi nga material na bagay na yan na nagtiwala na siya, ito na yon. So, nasa huli ang pagsisisi. So, yan lang mga kabady, no? Isang paalala lang. Pag dito sa social media talaga at hindi mo pa talaga lubos ang kilala yung tao or kahit lubusan mo pang ang kilala wala kang ibang mapagkakatiwalaan kundi yung sarili mo. Yan yung sinasabi dito. Base experience ko mga kabady, i-share ko sa inyo Doon nasa Facebook ako, madali din ako magtiwala sa mga tao. Lalo na't may naging tinuring din akong nanay-nanayan ko, naging open ako sa lahat-lahat. Personal na buhay ko, family, sa relationship ko, naging open ako. Dahil sa sobrang tiwala ko na mapagkatiwalaan mo siya. Pero at the end of the day, kung sino yung napagkatiwalaan mong tao, yan pa pala yung maging susi para sa kapahamakan mo at para sa ikakabagsak mo na kung saan gagamitin niya kung ano yung alam niya na personal mo sa kanya, gagamitin pang bala sa'yo. Yan yung na-realize ko mga kabady na dito sa social media, makikisama ka lang pero hindi agad-agad magtitiwala. Lalo na sa mga tao dito sa social media, huwag kang
magpakampante na sinasabi na mabait siya, na ay ganito, ganyan. Hindi mo masasabi yung takbo ng panahon. Hindi mo masasabi yung takbo ng sitwasyon para lang masabi mo na safe ka. Mas magtiwala ka sa sarili mo. Mas okay na bigyan mo ng limitasyon yung sarili mo pagdating dito sa social media, na hindi porkit pinasok mo yung content creator dito, maging bukas ka sa lahat ng bagay. Maging bukas ka sa kung anong merong personal ka. Bigyan mo ng boundary yung sarili mo kung hanggang saan ka pagdating dito sa social media, kung ano yung gusto mong i-share sa kanila. Hindi porket content creator ka, hindi porket vlogger ka, lahat na lang i-content mo, lahat na lang i-open mo. Kailangan meron ka ding maiiwan na privacy para sa sarili mo, para sa personal mo. Yan yung na-realize ko mga kabady. Kaya sa totoo lang, nung nagpahinga ako, mga almost 1 year ako nagpahinga na sa social media, doon ko na-realize lahat-lahat na pwede kang makisama, pero wag agad-agad magtitiwala. May mga kwento siya sa'yo, pakinggan mo lang, pero wag mong isipin na totoo yun o ganito, ganyan. Kailangan maging maingat ka din sa kung ano yung pwedeng i-share sa kanya din, at maging maingat ka din sa kung ano yung pwede mong maging itapik sa kanya, at kung ano man yung mai-share mong personal sa kanya, maging maging mapagmasid, mapagmatsyag, matanglawin. Matanglawin. Si Kuya Kim yan na. Totoo mga kabady, maging mapagmatsyag ka, at kailangan mapagmasid ka sa kung anong meron dito sa social media. Hindi lahat ng tao na nakikita mo mabait, hindi lahat ng tao makikita mo at maririnig mo na maganda, magsalita o ganito ganyan, pwede mo na mapagkatiwalaan. Yan yung ang kasabihan mga kabady. Hindi lahat ng tao na nagsasalita at nagbibitaw ng mga sasakit na salita ay masamang tao na. At hindi lahat ng mga tao na magaling magsalita ay mabubuti na. Maging mapagmatsyag ka. Matutok kang makiramdam sa kung anong meron sa paligid mo. Kasi hindi mo maibalik yung mga panahon na kung saan nung umpisa paniwalang paniwala ka, nagtiwala ka, kesa sa panahon na kung saan yung tao na pinagkatiwalaan at pinaniwalaan mo, yan pa yung magiging salarin sa kasiraan mo. So hanggang dito na lang mga kabady yung ating reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood, sa patuloy na pagsuporta, at maraming salamat din po pala sa mga sumuporta sa live ko kagabi. Lahat ng mga kabadys at solid kalingap na nakiisa sa live ko kagabi at nagkatuwaan lang. Kaya maraming salamat po mga kabady. Ingat ang lahat. God bless at to God be the glory sa ating lahat.